Magandang araw. Dahil na rin po sa kahilingan ng marami, tayo po ay gagamit ng Tagalog. At inaanyayahan po namin kayo na patuloy na magbasa ng salita ng Diyos. At ngayon nga po ay 20 araw ng ating 365-day Bible Reading Plan. Mahalaga po ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ngunit kasing halaga rin ang pagsunod dito. Habang tayo ay nagbabasa, hilingin natin sa Panginoon ng karunungan at biyaya upang maisabuhay at maisagawa ang kanyang salita sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga babasahin natin ngayon kasama ng ating mga kaibigan ay Exodo 10, 11 at 12. Kasama na rin po ang awit 20. Naway magsalita ang Panginoon sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang salita. Exodo, Kabanata 10, talata 1 hanggang 29. Ang ikawalong salot, ang mga balang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon. Pinagmatigas ko ang kanyang kalooban at ng kanyang mga tauhan para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko ipinakita sa mga Ehipsyo ang aking kapangyarihan, at sa gayoy kikilalanin ninyong lahat na ako si Yahweh." Pumunta sa Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Hanggang kailan ka magmamatigas? Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, bukas na bukas din ay magpapadala ako ng makapal na balang sa iyong bansa. Mapupuno nito ang buong Ehipto, kahit wala kang makikita kundi balang. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa alinmang salot ng balang na naranasan ng inyong mga ninuno." Pagkasabi nito'y umalis si Moises. Sinabi sa Faraon ng kanyang mga tauhan, "Hanggang kailan pa kaya tayo guguluhin ng mga taong ito? Payagan na ninyo silang umalis upang sumamba sa Diyos nilang si Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang nawawasak na ang buong Ehipto?" Kaya't ipinasundo ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Kung papayagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong isasama?" Sumagot si Moises, "Lahat po kami, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din namin lahat ang aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasamang lahat sapagkat ipagpipista namin si Yahweh." Sinabi ng Faraon, "Tawagin na ninyo si Yahweh. Hindi ko papayagang isama ninyo ang inyong mga asawa at mga anak. Maliwanag na may binabalak kayong masama. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat, kayo na lang mga lalaki ang umalis, upang sumamba sa inyong Yahweh kung iyan ang gusto ninyo." Pagkasabi nito'y ipinagtabuyan sila ng Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Ehipto ang makapal na balang. Uubusin ng mga ito ang mga halamang hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo." Itinaas niya ni Moises ang kanyang tungkod, maghapot magdamag na ipinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang, at ito ay dumagsa sa buong Ehipto. Kailan may hindi nagkaroon ng ganong karaming balang sa lupaang ito at hindi na magkakaroon pang muli. Nangitim ang lupa sa dami ng balang. Inubos ng mga ito ang lahat ng halaman, pati mga bunga ng kahoy na hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Walang halaman o punong kahoy na naiiwang may dahon sa buong lupain. Dali-daling ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos, gayon din sa inyo. Patawarin ninyo ako at ipinapakiusap kong ipanalangin ninyo kay Yahweh na alisin na sa akin ang nakamamatay na parusang ito." Iniwan ni Moises ang Faraon at siya'y nanalangin. Binago naman ni Yahweh ang takbo ng hangin. Pinaihip niya ang malakas na hangin mula sa kanluran at itinangay nito ang lahat ng balang papunta sa dagat na pula. Isa may walang natira sa Ehipto. Ngunit pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon. Hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita. Ang ikasyam na salot, ang kadiliman sa Ehipto. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto." Ganun nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw.
Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Ehipto, kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto, maliban sa tirahan ng mga Israelita. Tinawag ng Faraon si Moises, sinabi niya, "Makakaalis na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong mga pamilya, ngunit iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing at baka." Sumagot si Moises, "Hindi po maaari. Kailangang bigyan ninyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Yahweh na aming Diyos. Kaya kailangan dalhin din namin ang lahat naming hayop at wala ni isa mang maiiwan, sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh. Hindi namin malalaman kung alin ang ihahandog namin sa Kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar na pagdarausan namin ng pagsamba." Pinagmatigas pa rin ni Yahweh ang Faraon. Ayaw na naman niyang paalisin ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moises, "Lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin. Ipapapatay na kita kapag nakita ko pa ang pagmumuka mo." "Masusunod ang gusto ninyo," sagot ni Moises. "Hindi mo na ako muling makikita." Exodo Kabanata 11, talata 1 hanggang 10. Pinahayag ni Moises ang pagkamatay ng mga panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isa na lamang salot ang ipadadala ko sa Paraon at sa buong Ehipto at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sa katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Ehipto, maging ng mga tauhan ng Paraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moises sa Paraon, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak ng nagmamana ng trono ng Paraon hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo. Pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na naririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelitay, maging ang kanilang mga hayop ay hindi man lang tatahulan ng aso, upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Lahat ng tauhan mo'y luluhod sa akin at magsasabi, lumayas na kayo ng mga kababayan mo. Pagkatapos nito'y aalis ako. Pagkasabi nito'y galit na iniwan ni Moises ang Paraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, hindi ka papakinggan ng Paraon, kaya't gagawa pa ako ng mga kababalaghan sa Ehipto. Ginawa ni Moises at Aaron ang lahat ng kababalagang ito, ngunit hindi rin pumayag ang Paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Exodo, Kabanata 12, talata 1 hanggang 51. Ang pista ng Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sasabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng maliit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito
at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangan sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Pasko ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako, si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng may mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makikita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na yon. Sa una at 7 araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Sa loob ng 2 araw na ito ay walang gagawa ng anuman libat sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. Tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin simula sa gabi na 14 na araw hanggang sa gabi ng 21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkakaroon ng pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambayanan ng Israel ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa, maging siya'y dayuhan o purang Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo'y tinapay na walang pampaalsa. Ang unang Pasko. Tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, "Pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Pasko. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisupo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay habang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makikita niyang may pahid ng dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palaging ganapin pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyo ito'y pag-alaalap sa Pasko ni Yahweh, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo." Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos, umuwi na sila at isinagawa ang inutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Ang huling salot, namatay ang lahat ng panganay. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono, hanggang sa anak na bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabi ring iyon, ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dalhin na ninyo pati iyong mga tupa, kambing at baka.
Umalis na kayo at ipanalangin ninyo ako. Inapura sila ng mga Ehipsyo at sinabi sa kanila, mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito. Kapag binalot nila ng damit ang minasang harina na di na nalagyan ng pampaalsa ni alisin sa sisidlan, pinasa nila iyon at umalis. Nooy nahingi na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh sa kanila na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Ang pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungang Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki bukod sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami din silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang mga pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahon magluto ng pagkain. Nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto, kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalalang-alang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawal kumain ito ang mga dayuhan. Ngunit, alilang binili ninyo ay maaaring pakainin ito kung siya ay tuli na. Hindi din maaaring kumain ito ang mga dayuhang nakikipanluyan lamang sa inyo o kaya ang mga upahang manggagawa. Ang korderong pampaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan ito. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin lahat isang buto. Ang pista ng Paskwa ay pagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang makikipanayam sa inyo na gustong makipagdiwang sa Paskwa ay kailangan tuloyin. Muna pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasilihin sa pagdiriwang. Sa gayoy, ituturing silang katutubang Israelita. Huwag hahayaang kumain ito ang sinumang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang inutos ni Yahweh, kina Moises at Aaron. Nang araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Ehipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kanilang lipi. Awit 20. Pakinggan ka sana ni Yahweh kapag ika'y nagdurusa, at ang Diyos ni Jacob ingatan ka sana. Mula sa templo, ikaw sana'y kanyang tulungan, at mula sa Zion, ikaw ay kanyang alalayan. Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin, at pahalagan niya ang lahat ng iyong haing susunugin. Naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin, at sa iyong mga plano ika'y pagtagumpayin. Sa pagtatagumpay mo, kami ay magbubuni, magpupuri sa Diyos ang aming pagdiriwang. Ibigay nawa ni Yahweh ang lahat mong kahilingan. Ngayon ko nalalaman na si Yahweh ang nagbibigay sa pinili niyang hari na kanyang tagumpay. Siya'y tinutugon niya mula sa kalangitan, mga dakilang tagumpay kanyang makakamtan. Mayroong umaasa sa karwahing pandigma at mayroon din sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh sa aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit tayo'y tatayo at mananatiling matatag. O Yahweh, ang hari iyong pagtagumpayin, ang aming panawagan ay iyong sagutin. Pagpalain ang pangalan ni Jesus sa pagbasa ng kanyang salita.